Ng gabi po uli sa inyong lahat at nandito naman po tayo sa ikalawang bahagi ng ating documentary film sa buhay ni Diosdado Macapagal bilang presidente ng ating Pilipinas. So sa ngayon po ay matutuklasan po nating lahat kung paano siya nailuklok sa kanyang posisyon bilang ikapang limang presidente ng Pilipinas. So batay po sa aming nakalat na impormasyon, research kumbaga tungkol sa buhay ni Diosdado Macapagal ay nalaman po natin na noong bago siya naging presidente ng Pilipinas ay tumakbo rin po siya bilang isang vice president po ni na kung saan noong taong 1957 ay naging vice presidente po siya ni Carlos P. Garcia na siya ring ikapang apat na presidente ng Pilipinas. At pagkatapos po nun, on January 21, 1961, si Diosdado Macapagal po ay under po siya sa isang liberal party. Kaya noong January 21, 1961 ay pinili po siya ng kanyang kagrupo para tumakbo para sa ikapanglimang presidente ng Pilipinas. Kaya sa kanyang according sa ating na-research na sa kanyang inaccept niya po yung offer ng kanyang ka-party, which is yung Liberal Party, na maging kandidato po ng kandidato bilang presidente. At sa kanyang campaign rin, sinabi rin niya na yung mga katagang ganito, yung parang ganito: I come from the poor, let me reap for you the harvest of the poor. Let us break the chain of poverty. So, kumaga, in-encourage siya po yung mga tao na para gumawa po ng paraan para po matapos na yung, kumaga, para makaahon rin yung mga tao sa kahirapan. Since yung mga taong that time, sobrang hirap talaga ng buhay. Mahirap talaga ang buhay. So, yun, gumawa siya ng mga paraan. At yun, sinabi na yung isa yung promise po para sa mga tao noon. Kaya naman, on November 14, 1961, that was the time na kung saan naganap po yung halalan para sa ikapanglimang presidente ng Pilipinas. Na kung saan, on that date rin, si Diosdado Macapagal po ay nanalo bilang presidente, ikapanglimang presidente ng Pilipinas, na kung saan tinalo niya si Carlos P. Garcia. So yun, nanalo siya. Kaya naman, during sa kanyang inaugurasyon, according dito sa research namin, sinabi na yung mga katagang, I shall be president, not only for the rich, but more so of the poor. So yun, ginawa na yung kanyang promise na ginamit na yung kanyang, doon na nagsimula yung kanyang pagka-pangulo ng Pilipinas. Ginamit na niya yung kanyang power as the president para gawin po yung mga bagay na kung saan ay makatulong at para makatulong sa ating sa mga tao that time para makahon sa kahirapan. So, after that inauguration, nagsimula na siya bilang presidente, kapanglimang presidente ng Pilipinas. At kaya naman sa susunod na bahagi ng ating documentary film ay matutuklasan po nating lahat kung paano po niya ginamit yung kanyang kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. So,